Naranasan niyo na po ba na kayo po ay hindi makarating ng tamang oras sa paroroonan nyo dahil hindi nyo po alam yung inyong lugar na pupuntahan o inyong pagkikitaan ng iyong kaibigan? Sapagkat unang-una, sa kadahilan ng ikaw ay hindi sumangguni kay Google Map o kaya naman sa Waze app para mapuntahan mo yung lugar na kung saan kayo magkikita ng iyong kaibigan. O kaya naman, kayo ay hindi man lamang nagtanong sa mga taong nakakasalubong nyo para mabigyan kayo ng direksyon o gabay para po mapuntahan nyo yung lugar na yon. At kayo ay nanangan sa sarili nyong kaalaman na, ay kaya ko yan, mapupuntahan ko yan ng mabilisan lang. Pero ang naging resulta dahil hindi ka nga sumangguni sa internet para mapuntahan mo yung lugar na yon at hindi ka nagtanong sa mga taong nakakasalubong mo, ang naging resulta nito ay hindi ka nakarating sa tamang oras ng iyong pakikipagkita sa iyong kaibigan. So dito po napakahalaga na kapag po may pupuntahan tayong isang lugar na hindi naman natin alam, ay tayo po ay nagtatanong o sumasangguni sa mga dapat natin pagsanggunian, pagtanungan para po tayo ay makarating ng maayos at ligtas at sa tamang oras ng ating usapan na tayo ay magkikita ng ating halimbawa mahal sa buhay, ng ating kaibigan, ay tayo po ay nagtatanong at humihingi ng paggabay. Gayon din po bilang isang mananampalataya, Kristiyano at tagasunod ni Kristo. Napakahalaga po na sa paglakad po natin sa mundong ito at sa takbuhing inilaan sa harapan natin ng ating pong Diyos, ay hinihingi po natin ang patnubay at paggabay ng Diyos upang po tayo ay makapanatili na makatakbo, upang tayo ay makapanatili na tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos sa buhay natin at yung buong pagtitiwala natin ay sa Diyos lamang po natin ilalagak. At iyan po ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin at humingi ng paggabay at pagsama ng Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, aming Tatay na napakabuti, na sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, ay kumakalinga, nagtuturo, gumagabay, at nagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat nga po, O Diyos, sa pagkakataong ito, na Ikaw, O Diyos, ay mapasalamatan namin. Panginoon, salamat sa buong isang linggo na lumipas na Ikaw, yung ang Diyos na sumama sa amin, gumabay at nagpala. Sa mga oras na to, anuman pong karumihan, anuman pong kasalanan ang itinatago namin sa aming mga puso, O Diyos, kami nga po ay patawarin mo at muli i-restore mo po ang aming ugnayan sa iyo. Patuloy kang kumilos at gumawa sa buhay namin sa mga oras na to. At ang banal na Espiritu ang siyang kumilos, gumabay, magturo at magpaalala sa bawat isa sa amin. At ngayong gabi din pong ito, Panginoon, amin pong itinataas ang mga pangalan ng aming mga kapatid na humihingi ng prayer request sa iyo sa pangunguna po ni Pastor Rolex Escal, Angelita Alcantara, Edison Sacramento, Jocelyn N. Razel, Jade De La Cruz, Candice Aguirre, Maribel Mayo, Melda Mendoza, Leonardo Ponce Sr., Hazel Shepherd, Anthony Rojo, ni Quinto Family, Trinity Ann Ambrosio, Arnel Aguirre, Francisco Ganzon, Jose Llenas, kasama sina Kelly Mendoza, Adelina Dilig, Romjo Custodio, Loida Garcia, Efren Alamag, Cristino Deloy, Rosana Velasco, at si Roshed Avenida. Panginoon, itong mga taong ito ay nagtitiwala po sa iyo, kumikilala sa iyo, Panginoon. Sila po ay nagtataas ng kanilang mga pangalan sa iyo sapagkat alam nila
ikaw yung Diyos na makatutulong at siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Ama, sila po ay aming itinataas sa mga oras na to sa iyo, Panginoon. Pakatulungan mo nga po sila, O Diyos. Ano man pong sitwasyon ang kanilang excuse me po, ang kanilang kinakaharap sa mga oras na to, Ama, ikaw po nakababatid nito. Dalangin po namin ang kapayapaan, ang kalakasan, at ang kagalingan sa kanilang mga sakit ay amin pong hinihiling sa iyo, Panginoon. Patuloy na ang kalooban mo ang masunod at mangyari sa buhay ng mga taong ito na nagtaas ng kanilang prayer request sa iyo, Ama. Pakaabutin mo nga po sila at patuloy na ang mga salita mo ang siyang maging lakas, gabay at tanglaw ng bawat isa sa amin sa mga oras na to. At gayon din po, Ama, aming itinataas ang aming pong TCFC Church Building. Ikaw po ang may kakayahan, ikaw po ang may kontrol ng lahat ng bagay. Panginoon, tinataas namin na bigyan mo nga po kami ng kakayahan, ng resources upang, Panginoon, matugunan yung pangangailangan pa, kakulangan pa para po sa Church Building Fund. Alam po namin, Panginoon, na sa iyo magmumula ang lahat ng ito. Kaya tulungan mo kami, bigyan mo kami ng desire o pagnanasa na maging kabahagi ng pagpapagawa ng aming church. Salamat po sa iyo at angkin na po namin, Panginoon, ng may pasasalamat at pagdakila sa iyong pangalan. Ang lahat ng ito, tanging sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong kunin ang ating mga Biblia at ating pong buksan sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 3, mula talata 5 hanggang 6. Ang sabi po dito, kaya wika magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Ito pong aklat ng Kawikaan ay puno ng karunungan. Sapagkat ito pong aklat ng ito ay isa po sa sumulat nito ay walang iba kundi si Haring Solomon. Si Haring Solomon po ay katangi-tanging pinakamatalinong tao na nabuhay magpakailanman. At ang karunungan po na taglay ni Haring Solomon ay ito po'y nanggaling, ibinigay ng Diyos kay Haring Solomon dahil ito po yung hiniling ni Haring Solomon sa ating pong Diyos. At itong karunungan na to ay ibinabahagi din po sa atin ngayon ni Haring Solomon sapagkat ito pong karunungan na to, alam niya na ito yung makatutulong para po makapanugumpay o makapagtagumpay tayo, lalo na po tayo mga Kristiyano, sa ating pong lakbayin, takbuhin ng pananampalataya natin sa ating pong Panginoon. Now, ito pong aklat ng Kawikaan, Kabanata 3 at talatang 5 at hanggang 6, ito po ay nagpapakita ng buong pagtitiwala. Sinasabi po dito na yung buong pagtitiwala natin, buong pusong pagtitiwala natin ay dapat lang natin ilagak o ipagkatiwala sa ating pong Panginoon. Wala nang iba pa sapagkat tayo po ay kanyang itutumpak ang ating mga lakad kung ating pong ipagkakatiwala o yung pong pagtitiwala natin ay sa Diyos lang natin ilalagak at hindi sa sarili nating karunungan. So sinasabi dito na ang pagtitiwala natin ay sa Diyos lang natin ilagak. Pero kadalasan, tayo pong mga tao, lalo na po tayo, napakahilig po natin na yung pong pagtitiwala natin ay inilalagak natin o ibinibigay natin sa mga tao na sa tingin natin ay makakatulong sa atin o maging mismo sa sarili nating karunungan, sa sarili nating lakas ay ipinagkakatiwala natin ang lahat ng ating mga ginagawa. Pero doon sa pagtitiwalang iyon,
ay nararanasan po natin na mapahamak tayo o mabigo. Sapagkat tayo pong mga tao, lalo na po kapag nangako, di ba? Sabihin, ganito ganyan na ikaw lang yung mamahalin ko habang buhay. Pero dumadating sa point ng buhay nila na nawawala yung pag-ibig nila o yung pagkalinga nila sa certain tao na yun dahil nakagawa ng hindi maganda sa kanila. So bumibigo ang tao po kapag sa tao po natin inilaga ang ating pagtitiwala o ang ating trust, ay nabibigo po tayo. At pwede po na yung kabiguan na rin na yun ang magdala sa atin sa kapahamakan. Mga kapatid, sinasabi po dito na sa Diyos po natin ipagkatiwala. Tayo po ay magtiwala ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa natin. Sapagkat ano po ba ang mayroon sa Diyos? Kung tayo po ay sa Diyos po natin ilalaga ang ating pagtitiwala. Una po, God knows everything about you. Alam ng Diyos ang lahat sa ating mga buhay. Even po yung buhok, bilang ng buhok ng bawat isa sa atin, alam ng Diyos. Sapagkat siya yung lumikha sa bawat isa sa atin. Siya yung naghugis sa bawat isa sa atin doon sa sinapupunan ng ating mga nanay. Hinugis niya tayo doon. Kaya alam ng Diyos ang lahat ng bagay. He is omniscient and all-knowing God. Maging ang pinagdaraanan po natin sa mga oras na to, mga kapatid, alam na alam yan ng Diyos. Walang nalilingid o walang nalilihim po sa ating pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ang sabi po sa Mateo 6:8, alam ng Diyos ang ating pangangailangan bago pa man natin ito hingin sa Kanya. So, dito po ipinapakita talaga na ang lahat sa ating buhay ay alam na alam ng Diyos. Kaya yung pagtitiwala po natin ay dapat nating ilagak sa Panginoon dahil kilala po tayo ng Diyos. Alam ng Diyos kung kailan tayo luluha, kung kailan tayo magiging masaya, at kung kailan tayo nangangailangan. Alam po yan ng Diyos. Ano po? Pangalawa, He is concerned and He cares about us. Sabi po sa unang Pedro, Kabanata 5, talatang 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Kaya kung ano man ang ating kinaharap na problema o sitwasyon sa ating mga buhay, ay atin pong ibigay lamang sa ating pong Diyos na makapangyarihan. Siya lamang po talaga yung pwede nating pagtiwalaan na nakakaalam, at siya po yung higit na may concern sa bawat isa sa atin. He cares about us. Ano po? Siya po yung higit na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Dahil tayo po ay nilikha niya na Kanyang minamahal. Tinatawag nga po niyang treasured possession tayo pong mga tao. Pangatlo po, ano pong sinasabi dito? He's faithful. Sabi po sa unang Korinto 1:9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Ibig sabihin po dito, ang Diyos po ay tapat sa atin. We can rely o tunay tayong makakaasa sa Diyos na tayo po ay Kanyang tutulungan kung tayo po ay lalapit at kung po siya ay talagang ating hahanapin. Sabi po sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So, napakahalaga po na talagang yung pong pagtitiwala natin ay inilalagak natin sa ating pong Panginoon. Dahil ibig sabihin lamang ay kinikilala po natin
na ang Diyos ay may magagawa sa buhay natin, na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, na may kontrol ng lahat ng bagay. Pang-apat po, our God, He is capable. Sabi po sa Efeso 3:20, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kapangyarihang naghahari sa atin. So, hindi lang po siya able, He is capable po. Kayang-kaya po ng Diyos na tayo po ay tulungan. Kayang-kaya po ng Diyos na tayo po ay abutin sa ating mga kalalagayan sa mga oras na to. Kaya marapat po na ang pagtitiwala natin ay ilagak natin ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas. Ay tanging sa Diyos lamang, wala nang iba. Wag po tayong umasa, wag po tayong magtiwala sa mga tao at lalo tigit sa ating mga karunungan. So don't depend on yourself or what you know. Wag po tayong dumepende sa sarili natin at sa kung anong alam natin. Tayo po ay dumepende kanino sa ating pong Diyos. Saan? Sa Kanyang mga salita na ito po yung katotohanan, natutulong sa atin, nagagabay sa atin sa paglakad po natin sa takbuhin na inilaan ng Diyos sa ating harapan, na para po yung pong finish line na buhay na walang hanggan dun sa mga kikilala at mananampalataya sa Panginoong Yesus ay ating pong makamtan. Kaya ito po mga kapatid, ito po yung sinasabi na trust in the Lord with all your heart and do not lean unto your own understanding. Dahil ang own understanding po natin ay may hangganan. At ito po ay nagdudulot ng kapahamakan sa bawat isa sa atin. Pero kung yung pagtitiwala natin ay ilalagak natin sa Panginoon, tayo po ay makasisiguro na tayo po ay makapananagumpay. Tapos ano pa po yung sinabi sa 6? In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. It means in every step of our journey. Sa umaga, sa paggising pa lang natin po mga kapatid, napakahalaga na ikinikilala po natin ang ating Diyos. Itinataas natin, itinatampok natin ang ating pong Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Na sa anumang paglakad natin, sa pagmulat pa lang ng ating mga mata, tayo po ay nagpapasalamat na sa ating pong Diyos. Ibig sabihin, kinikilala natin na yung Diyos ay may magagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung tayo man ay nasa trabaho o kung saan man lugar, lagi po natin kikilalanin, i-acknowledge, pasasalamatan ang ating Diyos na buhay. Ano po mga kapatid? At doon po sa huli, God will direct our path. So, in every decision, in every action, in every development in our lives, sa ating mga buhay, sa lahat ng desisyon, sa lahat ng ating gagawin, ay tayo po ay itutuon o dadalhin ng Diyos sa tamang lugar at papunta po kung saan, doon sa finish line, doon sa buhay na walang hanggan. Dahil siya lamang po ang tanging may kakayahan para makagawa noon. Wala na pong iba. Dahil kung sa sarili po nating lakas, never po natin magawa na lumapit na hanapin ang Diyos sa buhay natin, na hingin natin yung kanyang tulong. Nagagawa lamang po natin hingin ang tulong ng Diyos ay dahil pa rin po sa banal na spirito na siyang nagpapaalala sa bawat isa na nananampalataya sa Panginoon na kailangan natin ng paggabay at pagtulong ng ating pong Diyos na buhay. At dito po, in every action, in every decision,
ay tayo po ay gagabayan ng Diyos. At ito po yung kanyang pangako. He will never leave us nor forsake us. Ano po, hindi po tayo iiwan ni pababayaan man ng Diyos. Sa lahat ng sa Kanya ay tumatawag. Sa lahat ng sa Kanya ay sumasangguni at humihingi ng patnubay. Ang sabi po sa awit 32:8, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. So, napakaganda po nito. 'Di ba? Ang Diyos po ang gagabay sa atin, ang mag-iingat sa atin at magbibigay ng payo upang tayo po ay makapanagumpay sa mundong ito, upang tayo po ay yung pong finish line ay maabot natin o marating natin ng may pananampalataya, ng may ugnayan sa ating pong Diyos, sa ating pong Panginoong Hesus. Ano po? Kaya napakahalaga po mga kapatid na ang pagtitiwala natin ay ilagak lamang po natin walang iba at kundi sa ating pong Diyos na makapangyarihan ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At wag na wag po tayong manangan sa sarili nating lakas na may hangganan at may kapahamakan na maidudulot sa bawat isa sa atin. At sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng desisyon, sa lahat ng pagpili na ating gagawin, ay lagi po nating i-acknowledge o kilalanin ang ating pong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At yung ating daan o yung ating lugar ay tayo po ay, yung pong ating paglakad sa mundong ito, tayo po ay sasamahan, iingatan, gagabayan at hindi po tayo pababayaan ng ating pong Panginoon. Salamat po aming Diyos Ama sa iyong mga salita na nahayag ngayong gabi, na pinapaalala mo sa amin na huwag kaming manangan sa sarili naming karunungan, kundi ang pagtitiwala namin ay ilagak namin sa iyo, Panginoon, ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas ay sa iyo namin ipagkatiwala, Panginoon. At sa lahat ng bagay ay lagi ka naming kilalanin, i-acknowledge upang ang aming paglakad sa mundong ito ay maging matagumpay dahil sa tulong at paggabay mo. Kaya maraming salamat, Panginoon. Patuloy na ikaw ang mahayag, patuloy na ikaw mapapurihan sa buhay ng mga mananampalataya na kumikilala sa iyo. At patuloy, O Diyos, na hinihiling namin parati at palagian na bigyan mo kami ng kauhawan, ng kagutuman sa iyong mga salita upang, Panginoon, sa mundong ito na puno ng hirap, pasakit, na pwede makapagpalayo sa amin sa iyo, Panginoon, tulungan mo kami. Ang mga salita mong siya maging ilaw, tanglaw, gabay namin sa mundong ito upang kami po ay sa dulo ng aming mga buhay matagpuan mo kaming handa, matagpuan mo kami na may ugnayan sa aming Panginoong Hesus. Salamat po, O Diyos. Tinatanggap namin, Panginoon, ang iyong pangunguna, ang iyong pagsama at ang kalooban mo ang siyang parating masunod at maganap sa buhay ng sa iyo ay nagmamahal at nagtitiwala. Purihin ka, iwalhatiin ka sa iyong lahat ng pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa at pagpalain po tayo ng ating pong Diyos na makapangyarihan.